Walang aral pa! Uy, ang ganda ng bag mo, girl. Pati nga. Thanks. Imported ba to? Hindi, dito lang gawa yan. Mahal siguro to, no? Hindi rin. Affordable nga yan eh. Saan mo naman nabili to? Hindi ko binili yan. Ginawa ko yan. We, ikaw gumawa nito? Maniwala. Oo nga. At ang tawag sa bag na yan ay ombre bag. Wow, ang ganda! Kaso, pwede ka naman bumili, di ba? Bakit gumawa ka pa? Eh di napagod ka lang. Sayang naman kasi yung mga materials kung itatapon. Eh, pwede namang i-recycle tsaka gawing mas kapaki-pakinabang. Hindi naman nakakapagod eh. Mas nakakalibang pa nga eh. Ang pula, pero hindi ba masyadong maliit yung ombre bag mo? Hindi ah. Actually, kasya nga yung mga notes tsaka books ko. Kayo sa ombre tote bag? Ito yung bag na gawa sa ni-recycle na puting tela. Yung lalagyan ng harina, ito yung gagawin natin today. Sobrang easy lang nito. Environment friendly na at matipid pa. Siguradong kayang-kaya nating gawin. Ito yung mga materials na kakailanganin natin. Canvas tote bag, karayom, sinulid, acrylic paint, foam roller brush, or kahit na anong brush na meron po kayo sa bahay. Microwavable container, masking tape or plain plastic tape, gunting, marker or pencil, stick or anything na pwedeng gamitin para ipang-mix sa ating paint, ruler, at newspapers or cardboard. Now, ready na yung ating mga materials. Let's start mga classmate. Una nating gagawin is yung acting canvas tote bag. Get our ombre bag, fold it sa gitna. Get our ruler at sukatin po natin ang magkabilang gilid ng 2.5 inch. Then get our pencil and mag-draw tayo ng vertical lines both sides. Ito po yung susundan nating pattern at gugupitin natin straightly. Now, kunin natin yung sinulid at karayom. Tahiin po natin yung magkabilang gilid ng ating ombre bag para mabuo na yung body ng ating bag. Yan! Now na ready na ang ating canvas tote bag, ilatag na natin yung mga newspapers para di messy yung ating workplace kasi magko-color tayo dito mamaya. Now, get our ombre bag, lagyan natin ng cardboard ang loob nito to protect the other side of our ombre bag. Get the masking tape. For my first attempt, simple pattern muna yung gagawin ko. Importante na flat surface nyo gagawin ito para maganda yung kalabasang detail ng bag na gagawin natin. Set aside muna natin to. Alam nyo ba na more than 380 billion plastic wraps, bags, and sacks ang ginagamit natin sa isang taon? 90% sa mga ito ginagamit na pangbalot o lalagyan ng mga grocery items. At sa US, 6% lang sa mga plastic bag na to ang nare-recycle, knowing na isang plastic bag lang ay tumatagal ng 1,000 years bago matunaw. Napakalaking problema ang maibibigay nito sa ating environment. Kaya mas mabuting gumamit ng tote bag tulad nitong ginagawa natin. I-ready naman natin ang ating acrylic paint. Get our microwavable container. Dito natin imimix ang ating paint. Use the stick to mix it. You may use any color that you want. Kayo na po bahala mag-collaborate ng colors kung ano yung maganda at swak sa taste nyo. Now, ready na to para i-apply sa ating canvas tote bag. At straight lang dapat yung pattern ng pag-apply using our brush para maayos yung outcome ng ating design. Yan! Now, after natin makover ng paint ang ating bag, tanggalin na natin yung dinikit nating masking tape kanina. We will see our design now. Hintayin na lang po natin na matuyo yung paint. Within overnight, okay na to. And ready na to use. O ayan mga classmate. Madali lang gawin, di ba? At matipid pa.
aral pa.